Ukay-ukay, salamat sa pakikinig. Una kong pagpapadala ng nakakamanghang kwento mula sa aking sariling karanasan. Ako nga po pala si Joy. Tayong mga Pinoy, mahilig talaga tayo sa mga murang damit mula sa ukay-ukay. Maraming magaganda ang mga quality ng mga damit doon at mura pa. May anak ako, halos 2 na ang edad niya. Ang lola niya ay sobrang hilig mamili sa ukay-ukay at madalas niyang sinasabay ang pagbili ng mga damit para sa apo niya. Isang araw, may nabili siyang dress para sa anak ko. Cute ito, vintage style na may maraming berda. Manipis ang tela pero ang cute niyang pantulog, kaya nagpa siya akong gawing pantulog ng baby ko. Sa unang gabi, okay naman siya, pero sa pangalawang gabi, may kakaibang nangyari. Biglang gumising ang anak ko ng midnight at umupo, tapos nagsasalita na parang may kausap. Bilang ina, hindi ko gustong mag-alala, kaya inisip ko na baka nanaginip lang siya. Pero sa pangatlong gabi, nangyari na naman ang parehong bagay. Nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa damit na yun, dahil nangyayari lang ito tuwing suot niya ang damit na yun. Sa takot ko, kinwento ko ito sa aking asawa, at nagpa siya kaming itapon ang damit. Ang creepy kasi, pero buti na lang malakas ang aking panalangin at ang kapit ng baby ko sa kanyang guardian angel. Kaya naman, mga kaibigan, mag-ingat tayo sa mga bagay na binibili natin sa ukay-ukay. Hindi natin alam kung saan nanggagaling ang mga damit na binibili natin at kung sino ang may-ari ng mga ito bago mapunta sa atin. Siguro, ang damit na napunta sa anak ko ay sa batang sumakabilang buhay at may sentimental value ang damit kaya binobother niya ang baby ko. Nurse on duty. Hello everyone. I saw some stories na nangyari sa hospitals kaya na-encouraged akong mag-share din. Isa akong matatakuting staff nurse dito sa isang kilalang private hospital sa province namin. Mag-1 year pa lang ako sa hospital na at ang dami ko nang na-experience na nakakatakot pero nang tumagal rin ay nakasanayan ko na lang. Isa sa mga di ko makakalimutan ay nangyari sa akin noon around November 2023 lang. Katatapos lang ng endorsement namin ng kapalitan kong nurse. At dahil galing ako sa ibang ward, hindi ko masyadong kilala ang mga pasyente sa ward na naka-assign sa akin that day. Routine naming mga nurse ang mag-rounds, pumapasok kami room by room kasama ang outgoing nurse, para magpakilala sa mga pasyente after endorsement. Pero that day, yung outgoing nurse ay nagmamadali dahil may samba daw siya sa simbahan nila. Kaya sabi ko sa kanya na ako na lang ang mag-rounds. Pero bago pa ako makapag-rounds, tumakbo sa nurse station ang isang relative ng pasyente ko. Nurse si Uncle D na humihinga, sabi niya. Kaya nagmadali akong kumuha ng vital sign machine at yung pulse oximeter ko. Habang papalapit ako sa pinto ng room nila, nakita kong may matandang lalaki ang lumabas sa room na yon. Naglakad siya papalapit sa direksyon ko kaya kitang-kita ko ang mukha niya. Pero nagtataka ako dahil walang emosyon yung mukha niya, ine-expect ko kasing nagkakagulo sila kasi di na daw humihinga yung pasyente nila. Diretso lang siya habang ako naman ay pumasok na sa loob ng room nila. Nung time na nakita ko na yung pasyente, nagulat ako. Kasi yung nakasalubong ko sa hallway ay siya mismo ang nakahiga sa bed. Nag-iiyakan na lahat ng relatives ng pasyente habang ako shocked pa rin ako sa mga nangyari. That day, namatay nga yung pasyente at naikwento ko yung nangyari na yun sa kasama kong nurse sa station. Sabi niya normal na lang daw ang mga ganang kaganapan kaya masanay na raw ako. Magsimula noon ay hindi na nawala sa isip ko yung pangyayari na yun. Pangalawa naman ay nangyari sa ibang ward noong January lang. Night duty ako that shift pero walang masyadong ganap. Chill lang kami noon. Nagmu-music habang nagkakape. Konti lang din ang census ng pasyente kaya hindi ako na-toxic noon at 2 kaming nurse ang naka-duty. Mga 1:40 AM na nung naalala kong may due akong gamot ng 2 AM. Habang nasa medication area ako, nagpre-prepare ng gamot. May tumawag sa pangalan ko mula sa labas ng nurse station. Napalingon ako kaagad at pagkita ko ay wala namang tao doon.
Ang nasa isip ko naman ay banibiro ako nung kasama kong duty. Lumabas ako ng station para ik-ek pero wala talagang tao. Maya-maya ay nakita kong bumaba ng hagdan yung kasama kong duty at naglalakad papunta sa station. Galing daw siyang pharmacy para kumuha ng gamot. Ako naman tong si matatakutin, namutla ako at parang di ako nakahinga ng mga 10 seconds. Tinatawanan lang niya ako habang nagkukwento ako kasi common na daw nakaranasan yung ganun sa ward nila. Ini-invalidate ba naman ang kwento ko after niya mag-prepare ng medications niya ay nagsabi siya sa akin na pupunta daw siya sa room 3120 para magbigay ng gamot. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa room ng pasyente niya. Tinuloy ko lang i-prepare lahat ng gamot na due ko nang may tumawag ulit sa pangalan ko. That time di ko na talaga kinaya at lumabas na ko ng nurse station at sinundan ko siya sa room ng pasyente niya. Kunwari tutulungan ko siya para di mahalata ng pasyente niya na may katatakutang nagaganap sa station namin. Pangatlo naman ay nangyari hindi lang sakin kundi kasama ko that night yung security guard. Tuwing gabi kasi ay makikita mong may security na lumilibot sa lahat ng ward. That time, may kailangan akong kuning gamot sa pharmacy kaya sumabay nako kay Kuyang Guard. Sa first floor pa kasi ang pharmacy namin kaya need mag-elevator. That time, may isang floor ang di muna pinapagamit dahil under renovation siya. Yung floor na yon ay dating ward ng mga may renal diseases. At nasa baba lang siya ng ward namin. Habang nasa loob kami ng elevator ni Kuyang Guard, banibiro ko siyang dapat natutulog na lang siya at di na mag-round. Nagtatawanan lang kami sa loob ng elevator tas biglang tumigil yung elevator sa floor na under renovation. Bumukas ang pinto ng elevator at nakita naming sobrang dilim at may naririnig kaming naglalakad na may takong. Nag-itchaw kasi yung yapak na yun sa may hallway. Nagkatitigan naman kami ni Kuyang Guard at dali-dali niyang pinindot yung close button. Iniisip ko naman ay baka kasamahan niya yun na naglilibot sa floor na yun pero sabi niya, dapat may flashlight siya dahil super dilim doon. At ang advice sa kanila ay wag nalibutan yung floor na yun dahil baka may nalalaglag pang mga kahoy or materyales. Marami pa akong experience sa hospital na ta. Nandyan yung may makikita kang dumadaan na lang bigla, mga iyak ng bata, mga biglang nahuhulog na mga items at minsan ay mga image na nahahadjap ng camera namin habang nagpipicture. Pero lahat ng ta ay nakasanayan ko na lang at ngayon, ako naman ang tumatawa kapag minumulto yung kasama kong duty na baguhang nurse.